hinahanapan nila ng pinakamagandang solution kung paano i-correct. Inihanda na rin namin. Total, ang mga bata naman na yan ay may natatanggap, di ba? Hindi sakop ng insurance ko yung ortho. Siyempre, pag magbibinata na rin yan, magiging conscious na sa sarili, parang mas okay kung ngayon pa lang maayos na namin sakali. Morning! Happy Sunday! Pupunta kami ni Jero ng maaga sa church. Pero mamaya susunod naman si Mami tsaka si Mab. Kaya lang mauna kami kasi medyo pa-practice pa daw ng konti ulit yung choir ng mga 10:15. Bali ang mass dito nag-start ng 11. So mamaya na lang susunod si Mami pag mag-start na yung mass. So ito yung unang mass namin ni Jeron na member na kami ng choir. Yay! Gagawin namin ni Jeron, maglalakad na lang kami. Hindi naman ito kalayuan, siguro mga 12 minutes lang eh. Mga ganyan lang siguro. Walk. 2,000 years later. Dito kami sa Chinook after mag-mass. Dito na kami nag-lunch. Kasi walang luto sa bahay. Wala. Miss namin si Lola Aba. Wala kaming kasamang Lola Aba. So ikot-ikot muna kami. At mamaya ay papasok din ako maaga. May overtime kami. Laki na natayo na yung Christmas tree dito. Sa gitna ng Chinook ko. Laki. Picture. Nagulat naman ako pagpasok ko ng lunchroom namin. Pagkakit ko. Christmas na dito. Na iba yung pwesto ng mga table, pinagdikit-dikit na nila, which is dati pang COVID to hiwa-hiwalay. Tapos dalawa Christmas tree. Paskong Pasko. Napaka-forma ng langit Anong oras na? 7:40. 7:40 ng umaga doon sa east. Ganyan yung itsura ng ulap. Forma. Astig ng langit Forma ng kulay Mula-mula Alas 3 pasado na naman dito sa Calgary. Siyempre oras na naman ang sundo guys. Dito sa Calgary meron ko ditong favorite FM station tuwing December. Basta after Halloween, lahat ng patugtog niya sa station na yon, Pampasko. So yun, paborito ko yun kasi sa biyahe yun lagi ang pinakikinggan ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na talaga sa panahon na to, ngayon November 21 na. Ang ganda pa rin ng panahon. Temperature namin ngayon positive 10. Nagtataka lang ako, na-amaze lang ako. Sa akin lang naman. Ewan ko kung normal lang to talaga. Kasi dun sa unang dalawang November namin dito sa Calgary, yung 2021 at 2022. Yung ganitong panahon talaga, November, bago pa nga ang birthday ni Mami ng November 11, talagang malala na yung snow. So ngayon nakakapagtaka in a good way kasi mas gusto ko yung ganito kaysa yung makapalang snow na napakahirap magmaneho sa kalsada. Mas gusto ko na yung ganito. Nakakapagtaka lang kasi nga November 20 na, pero ang ganda pa rin ang panahon kagaya ngayon. Tingnan niyo yung sikat ng araw. Talagang sobrang tingkad Tuesday ngayon pagsundo ko sa bata, ayun, dediretso kami sa Chinook sa
mall yun dito, no? Pero ngayon ko lang din nalaman na doon pala sa Chinook, sa taas nun, meron tinatawag na professional tower na may mga clinic pala doon at saka bali nagpabook si mami ng appointment kasi ni-recommend nung dentista ni Jeron na i-x-ray yung may klase ng x-ray na doon lang magagawa or wala, hindi nagagawa doon sa dental clinic. Kaya binigyan nila kami ng referral na ipa-x-ray si Jeron dito sa may pangalan to, Canary, dito nga sa may mall. Kaso ang appointment namin na nakuha ni mami ay 4:45. By 3:30 labas na si Jeron. So maghintay kami ng almost kulang-kulang 1 hour. So yung na yun, makwento ko lang, yung x-ray na yun ay hinihingi sa amin ng dentista namin kasi nga yung condition ng ngipin at saka ng structure ng panga ni Jeron ay parang i-consult din niya sa ano bang tawag sa ganun? Parang as dentist, 'di ba? Meron silang grupo, parang ganun, meron silang grupo or samahan, and then parang hindi lang siya basta nagde-decide para sa pasyente niya. Kinonsult niya yung situation or yung condition ni Jeron kasi medyo kakaiba nga, kasi kung napansin niyo naman medyo kakaiba yung ngipin ni Jeron. Ang ano ba yun? Underbite bang tawag doon? Ang nangyayari, ang panga ni Jeron nung panganay ko, yung ilalim niya, yung babang ngipin masyadong pasok na pasok, and then yung taas ng ngipin masyadong nakalabas. So bukod sa yung ngipin mismo is nakasungki sa ang laki-laki sa harapan, sa taas, yung ilalim ang nagpamalma lalo nung itsura is yung ang ilalim niyang panga yun nga pasok na pasok. So yun yung parang hinahanapan nila ng pinakamagandang solution kung paano i-correct. Talagang i-correct, guys. At inihanda na rin namin. Total ang mga bata naman na yan ay may natatanggap, di ba? Inano na namin na ipa-brace namin. Talagang ibe-brace si Jeron dahil hindi talaga mako-correct yung itsura ng kanyang bibig kung hindi. Before namin naisipan na talagang ituloy na ipa-brace, dati may sinubukan siya na device, yung parang kinakagat siya na mouthpiece na dapat lagi niyang kakagatin, dapat lagi niyang isusuot. Pero guys, hindi kaya nung mouthpiece na yun kasi kapag halimbawa, sabi ng dentist, isuot hanggang pagtulog. Pag natulog na siya, syempre hindi ka na conscious, di ba? Kung ikaw yung may katawan, hindi ka na conscious. So, yung kagat niya nawawala doon sa mouthpiece, and then mamamalaya namin, natanggal na yung niya. Natanggal na yung posisyon ng ngipin niya, yung pagkakagat niya doon sa mouthpiece. So, sabi namin kay Doc, hindi talaga po pwede. Nawawala na sa pwesto. So, parang instead na makorek, lalong napapasama lang din. So, pinatigil na namin yun. Ngayon, sabi ni Doc, talagang parang no choice kami kundi ipa-brace talaga. Hindi sa amin naman, okay na kung talagang wala. Kasi gusto rin naman namin na maayos yung itsura ni Jeron. Ayaw din naman namin ng nalaki na siya. Tapos ganun na ganun yung kanyang kagat. Hindi maganda. Siyempre, pag magbibinata na rin yan, magiging conscious na sa sarili, parang mas okay kung mas okay kung ngayon pa lang maayos na namin sakali. Ayan ang dalawa, nauna si Jeron sa akin, sundo na si Jeron. Balik ko doon sa kwentong ngipin ni Jeron. Kwentong ngipin ni Jeron. Ayan, so makikita nyo, masyadong labas yung yung taas. Bye! Masyadong pasok naman yung ilalim. Ang masaklap dito, hindi sakop ng insurance ko yung ortho. So ang sakop lang na insurance namin ni Mami is yung mga basics sa dentist, yung mga bunot, filling, cleaning, yung mga ganun. Pero yung ortho, braces, hindi sakop. Kami na nagawa sa kanyang x-ray doon sa sa dental clinic sa Willows Mall. Pero hindi ko alam bakit iba pa daw yung x-ray dito na kailangan niya. Wala daw sila noon. Naikwento ko kanina, yung sa insurance, hindi siya sakop yung braces. Ngayon, tinanong ko doon sa employer ko, sa company namin, kung
pwede ko ba halimbawa, let's say, i-modify? Kasi suggestion din naman ni doktora yon, kung pwede ko daw ko sa insurance ko at i-modify para madagdagan or malagyan ng para sa ortho. Let's say mag-a-add ako ng extra monthly para maging sakop or para insured rin yung ortho, yung braces. Pero dahil group insurance yung insurance namin sa trabaho, meaning pang maramihan yun pang sa lahat ng empleyado, hindi siya namomodify or hindi siya pwedeng gawing ganun. Kung ano yung package para sa isa, yun na yung para sa lahat ng empleyado. Hindi pwedeng yung sa'yo may covered ang braces, yung sa kasama mo sa trabaho hindi, kasi nga yung insurance na yun is group insurance, hindi. So yun ang masaklap, kaya talagang bunot bulsa kami once na mag-start na sabihin ni doc na sisimulan na yung braces. Pero yun, ewan ko, siguro tatanong-tanong din kami kung saan mura, at saka kung meron sila mabibigay na mga plan, alam mo yun, para hindi naman biglaan yung pagbabayad, halimbawa installment, diba? Perfect. Okay, so we are going to send everything directly to Dr. Sereno. If you ever want a copy of your images or the report, you'll be able to access it from our website. In a couple of days, you would just follow these instructions to Okay. obtain it, okay? Sounds And good. then I've provided you with 2 receipts and 2 insurance forms, one for each company. Mhm. And this is the form. So it's for my wife and my That is correct. So one is for yours, one is for your wife's. Now it would go to his primary insurance first. So I think it's whose ever birthday is first within the year. I Mhm. think that's how it works, but you may want to just confirm with your dental office. They'll be able to tell you which is your primary for him. Mhm. And then you'll send it to them first, wait for the response, and then send the response along with the other form to the secondary. Okay. If they don't cover the full $75. Okay. Okay? Sounds good. So that's Thank for you. you. Perfect. So just give me 2 moments. I'll set this up and I'll be right back. Okay? Okay. Perfect. Thanks. You're welcome. So, yun. Hindi pala dito hindi sila nagda-direct bill sa insurance. So, pay muna tayo ng $75 for the x-ray. Pero makiklaim naman daw to. Ano nga, Johan? O kaya si Johan na lang ibayad ko. And I'm just going to put this around your back. So yes, just like that. Now, do you have anything in your mouth, like a retainer or gum? No. Okay. So what's going to happen is we're going to use this machine. Wow. That was quite fast. Now he's fast. That's because he's a good listener. Oh, Sometimes it takes longer, but he's good. So you guys are excellent and good to go. So we're good to go. Okay. We'll send it to the orthodontist. They should get it within about 2 days. 2 days. All right. Okay? Thank You're you. very welcome. Have a good day. Have a good day too. Bye, guys. Bye. Wow, that was fast. Pinabite doon sa akin. Hindi nakita ko tweet ko. Oh. Anak, dito lang muna tayo. Dito muna tayo. Johan, Diyan, dito muna tayo. ito yung normal dapat. Ang tweet ko nakaganto. Naka? Nakaganto. Ito yung top tweet ko. Kaya nga Ito yun ang, dapat normal. yun ang what yun they're nga gonna do? i-correct natin. This is what they're gonna do. Yun. Dito na kami sa bahay. Galing doon sa pagpapa-x-ray. Sandali lang naman pala yung x-ray eh. So nasabi ko na rin yun doon sa sa dating vlog ko na dito talaga sa sa Canada. Napaka-importante na meron kang or napakahalaga na meron kang job, permanent job na kung saan meron kayong complete benefits. Yun yung kagaya sa amin, yung tinatawag na group benefits. Kasi ay hindi kasi lahat ng service na tungkol sa health dito ay insured sa Canada or libre sa Canada, hindi lahat. So, yung mga emergency, ma-hospital ka, magkasakit, lahat doktor, libre yan. Pero pagdating sa prescription medicine, hindi libre. Hindi yun libre. Pagdating sa optal, yung sa mata, at saka yung dental, hindi rin yung libre. So, ang ginagawa ng mga companies na pinagtatrabaho natin is meron silang group insurance
na once mapass mo yung probation at maging regular na employee ka, makukuha mo yung mga benefits na yon. Meron din naman yung kinakaltas, pero maliit lang ang kinakaltas sa empleyado at mas malaki ang binabayaran ng company. So, kapag ka meron kang insurance na ganun, so lahat makakovered na. Depende. Merong like kagaya namin, halimbawa, sa ngipin, like halimbawa 1,000 per person. So, pwede mo yung i-consume. Sa halimbawa 1,000 per family member in 1 year. So, yung worth 1,000 na mga services like dental cleaning, extraction, filling, pwede mo yung magamit. Wala kang babayaran kasi nga meron kang insurance. Yun yung kahalagahan. And then yung mga salamin ng bata, which is medyo may kamahalan din, ano? Ang pinakamababa, halos nasa mga 200 na yung salamin yung kung may mga problema sa mata. So, yun, nako-cover yun lahat ng insurance. Kaya, yun ang isang mahalaga, no? Pagka naghahanap ka ng trabaho dito. Mahalaga, piliin mo yung merong, kung maghahanap ka rin lang ng pagtatrabahuhan, mas magandang piliin yung merong complete benefits na tinatawag. At yun lang naman for today's video. Sana kahit paano meron kayong napulot. Please don't forget to hit like and subscribe to our channel para medyo mas lumaki pa yung channel natin. And yun, maraming salamat sa laging panonood. And see you on the next vlog. Bye!